So ito, mga kababayan, no? Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ito, dito tayo kay Mayor Susan Yap, mga kababayan. Itong kay Mayor Susan Yap kasi na issue, mga kababayan, bigyan ko lang ng reaction na. Gusto ko magbigay ng reaction. 'Di ba? Ito, ulitin natin ha, mga kababayan. Ito po galing sa Billionario News Channel. Ito po, lakasan ko lang ha. Disqualification ng COMELEC dahil sa umano'y residency issue at alegasyon ng vote buying. Kanselado rin ang COC ng isang gobernador dahil naman sa material misrepresentation. Ang kanilang mga tugon sa agenda report ni Joash Malimban. Ineligible to be elected as mayor of Tarlac City. Yan ang hatol ng COMELEC and Bank sa kaso ni Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit. Sa isang October 22 desisyon, sinabi ng COMELEC na bigo ang kampo ni Yap Sulit na patunayang isa siyang residente ng Barangay Tibag sa Tarlac City o ang lokalidad na ani ay kanyang domicile o itinuturing na tahanan. Ayon sa poll body, lalabag ito sa Section 39A ng Local Government Code kung saan sinasabi na residente ng kanyang masasakupan for at least 1 year preceding election day dapat ang isang tumatakbong kandidato. Base raw sa pinagsama-samang testimonya ng mga testigo, kabilang na ang ilang barangay officials, barangay health workers, at kahit ang isa sa mga umano'y political allies ni Yap Sulit, sinabi na hindi naninirahan dito ang alkalde. Sinabi rin sa resolusyon na ang property umanong sinasabi ni Yap Sulit na kanyang tinitirhan ay natuklasang isang warehouse. Pero ayon sa kampo ng alkalde, kagulat-gulat ang naging desisyon ng COMELEC and Bank. Una na kasing ibinasura ang petisyon sa division level. Ayon sa isa sa mga legal counsel ni Yap Sulit na si Attorney Ray Christopher Fajardo, tila ibinase lang ng COMELEC ang kanilang desisyon sa mga affidavit na hawak ng petitioner. Yung testimony nila, sir, ang tinestify lang nila, walang bahay dyan, warehouse lang. Samantalang yung mga nag-testify or nag-execute ng affidavit for Gov. Susan noon, Mayor Susan, is pumupunta kami dyan, nakikiselebrate nga kami kung may okasyon eh. Pinapatawag nga na kami eh. Mga barangay officials po ito at mga residente rin po ng Tibag at mga kapitbahay po niya. Ibinahagi rin ni Attorney Fajardo sa Billionaire News Channel ang ilang litratong isinumiti nila mismo sa COMELEC na nagpapatunay umano na dito nakatira si Yap Sulit. Makikita sa first floor ang itinuturong warehouse area. Sa ikalawang palapag naman nakalagay ang umano'y kitchen area, isang walk-in closet at isang bedroom. Ayon sa COMELEC, bigo ang kampo ni Yap Sulit na i-authenticate ang mga isinumiting litrato dahil wala raw itong kalakip na affidavit na nagpapakita ng source at circumstances kung kailan ito kinuha. Ayon sa kampo ni Yap Sulit, magpapasa sila ng petisyon sa Korte Suprema na humahamon sa naging desisyon ng ANBank. Lagi nang sinasabi yun, let's protect the will of the electorate. Dapat yun yung bigyan ng pansin. Hindi lang yung posisyon ko yung at stake dito, kung hindi pati yung mas lalong-lalo na yung mga bumoto sa akin at nagbigay ng tiwala sa akin. Samantala, naglabas din ng desisyon ng COMELEC First Division na nagdidiskwalipika kay Cabuyao City Mayor Dennis Hain dahil sa vote buying Ayun, so reaksyon na natin itong kay Susan Yap Sulit, no? Kay Mayor Susan. Ganito yan, mga kababayan. According ako, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? According kung magbablog ako, chine-check ko yan. Bago ko yan reaksyonan, inaalam ko yung background. Pagkakaalam ko, mga kababayan, no, ako, diba, galing akong probinsya, pumunta ako ng Maynila, naging resident ako for almost 14 years sa City of Maynila. According sa aking pagkakaalam, diba, according sa aking maging isang residente sa isang lugar, make sure na ikaw ay nakatira ng almost 6 months. 'Di ba, mga kababayan? Almost 6 months kung titira ka sa isang lugar. At ikaw ay matatawag na residente kung ikaw ay magpaparehistro sa barangay. No, lalong-lalo na ipaalam mo kung anong street ka, anong unit ng tinitirhan mo, at kumuha ka ng mga ID doon at magparehistro ka, lalong-lalo na sa NBI, 'di ba? Na nakarehistro ka mismo doon sa barangay. 'Di ba?
Halimbawa, ngayon, nakatira ako sa Manila, no? Sa Manila, tapos ang tinirhan ko sa Maynila ay sabihin ko Sampaloc. Doon sa Sampaloc Barangay 1, no? Meron akong ID, Sampaloc Barangay 1, tapos kukuha ako ng NBI clearance, Sampaloc Barangay 1. So ibig sabihin, rehistrado ako doon. So ngayon kung sakali na tatakbo ako, papasok ako sa politika, ang hihingiin lang naman ng COMELEC ay residency. So ngayon, pag nanghingi ka ng residency at binigyan ka ng barangay, may ID ka, may proof ka na doon ka nakatira, kilala ka ng mga tanod, kilala ka ng kagawad, kilala ka ng kahit sino sa mga barangay officials, automatic yun, residente ka doon. Ngayon, mga kababayan, paano nangyari na si Mayor Susan Yap Sulit hindi naging residente dyan at na-disqualified siya? Kung nanalo dapat kung pinadisqualified siya, no? Ngayon, di dapat nung hindi pa siya tumakbo, pinadisqualified na siya yung umpisa pa lang nitong pag-filing of candidacy. Ang nangyari kasi mga kababayan, may mali ang COMELEC dyan. Kasi bakit? Bakit sinang-ayunan at inaprubahan ng COMELEC si Mayor Yap, no? Na tumakbo at manalong mayor, tapos ngayon pinadisqualified, di ba? Pinadisqualified kasi hindi taga doon. So, anong nangyari sa COMELEC? 'Di ba? Bakit inaprubahan ng COMELEC na tumakbo siya at mag-file ng candidacy? 'Di ba? Kung hindi siya taga doon. 'Di ba? 'Yun ang tanong. Noon pa dapat. Noon pa nakapetisyon yun. O nga nito, mga kababayan, kung noon pa nakapetisyon, na may petisyon na hindi siya taga-dyan. Ang tanong ngayon, mga kababayan, dalawa lang naman yan sasabihin hindi siya taga doon. Ngayon sasabihin agad, meron ba siyang mga kamag-anak dyan? Ngayon, pag sinabing nandyan nakatira yung mga kapatid niya, mga pinsan niya, automatic yun, witness yun na taga doon siya. 'Di ba? Kasi kung tatanungin yan sure ba na taga dyan si Susan Yap? Ngayon pag sinabing yes, ngayon ang tanong, nandyan ba ang mga kapatid niya? According kasi Ma'am Zoe Ramirez, sa pagkakaalam ko, ang mga kapatid niya dyan din po nakatira. Hindi po talaga ako papayag na sabihin mong wala. Nandun ang mga kapatid niya nakatira. Kasi ako, inaano ko talaga, chine-check ko bago ako mag-react. Nandun ang mga kapatid niya nakatira mismo. At yung sinabing bahay na warehouse, bahay po talaga siya. Bahay po talaga siya nakalagay. Meron talagang kwarto, may bahay, may kusina, may CR, may lagayan ng damit. At ito mga kababayan, ganito yan. According dito sa sitwasyon ni Mayor Susan Yap, hindi po kasi isang Susan Yap lang ang ganyan. Ito, bigyan ko kayo ng example. Si Erap, bakit naging mayor ng Manila City kung ang bahay niya ay nasa San Juan? Diba? Tanong ko sa inyo, mga kababayan, kung issue ni Mayor Susan Yap ganyan, bigyan ko kayo ng example. Kung si Susan Yap ay hindi tumira dyan sa lugar na yan, kung halimbawa sabihin natin warehouse lang yan, or di kaya bahay siya, ginawang warehouse. Ngayon ang tanong, bakit si Erap naging mayor ng Maynila ay taga San Juan siya? Kasi bakit? May bahay din si Erap sa Maynila. Si Erap may nabiling bahay sa Maynila sa Sampaloc. Si Erap may bahay sa San Juan. 'Di ba? Ngayon ang tanong, mga kababayan, his other relatives are from Iban, San Jose, Tarlac. Ngayon mga kababayan, ganito lang yan Once kasi may mabili kang property sa isang lugar at tinirhan mo, 'di ba? At tinirhan mo ng halos isang taon, automatic yun, resident ka na doon. 'Di ba? Oo, ganito naman yan mga kababayan Ganito yan. Kung ang mga kapitbahay niya ayaw sa kanya, malay natin galit sa kanya. Malay natin sasabihin ng kapitbahay, hindi natin siya nakikita dyan, hindi natin naaano yan.
Ang tanong, sino ba ang may-ari ng property? Ganun lang kasimple yan eh. Kung sasabihin na mga kapitbahay niya na hindi nakatira yan dyan, wala, hindi yan bahay dyan, warehouse lang yan dyan. Ang tanong, sino ang may-ari ng property? Ngayon kung pagmamay-ari ni Susan Yap ang property at nakikita nyo siya dyan na minsan tumira, minsan natutulog, ibig sabihin, taga dyan siya. Kasi napaka-imposible naman may property siya dyan tapos hindi siya ang may-ari. Pangalawa, ito pa. Pangalawa ng aking reaksyonan. Bakit ngayon lang pinipetisyonan si Susan Yap or Mayor Susan Yap? 'Di ba? Ilang beses na po siya naging congressman o gobernador. Diyan din sa lugar na yan. Correct me if I'm wrong. Bago nag-mayor o gobernador siya noon bago nag-mayor. Ilang termino siya? Ilang termino siya? Oh. 'Di ba? So di dapat nung congressman pa siya, pinitisyonan na siya. Alam nyo, sa totoo lang kasi mga kababayan, ganito yan eh. Ganito yan. Mahirap kasi mga kababayan kung mismo ang kabarangay mo ayaw sa'yo or kontrapartido sa'yo. Di ba? Katulad sa akin ngayon, halimbawa, tumira ako ng Sampaloc. Yung barangay na aking tinirhan ay, halimbawa ako, BBM. Yung barangay na tinirhan ko, yung chairman, yung kagawad, lahat, puro sila DDS. Malamang pag-initan kanila. Diba? So bakit siya pinag-initan mismo ng barangay chairman? Malay natin, yung barangay chairman, hindi niya kalyado. Diba? Diba may kanya-kanyang jurisdiction ang bawat lugar? Oo nga, meron ngang jurisdiction ang bawat lugar. Halimbawa, ilan po bang barangay ang Tarlac? Kasi kahit saan siya doon na barangay, pwede siya maging mayor. Halimbawa ang Tarlac, composed of 30 barangays. Kahit saan siya doon titira, pwede siya maging mayor. Diba? Halimbawa, dyan sa Tarlac, nagbumuo ng 30 kabaranggayan. O kung bawat barangay bibilhan niya ng property doon, bawat barangay bahay siya. O 76 barangay. O sa 76 barangay, pwede siya maging mayor dyan kahit saan siya tumira. Yun lang kasimple eh. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ito lang ang aking reaksyonan eh. Kasi dapat noon pa yan. Yeah? Kasi ilang termino siya naging congresswoman ba? Congresswoman ba siya? Tanungin ko nga ha. Oh, ito. She has a house in Pura. She has a house in Ungot. O diba, kahit saan, kung yang Ungot at Pura ay part ng Tarlac City, pwede talaga siya maging mayor. Diba? Ganun lang yan eh. Pura and Ungot, kahit saan dyan, pwede siya maging mayor kasi part ng Tarlac yan. Ngayon, kung saan man nakalagay ang rehistro niya, wala kayong magagawa dyan. Diba? Hindi pwede, Ma'am Suwi Ramirez, na no ka dyan or yes ka dyan. Kasi bakit? Hindi ikaw ang Korte Suprema at Comelec. Kung ngayon sasabihin mong hindi siya taga dyan, bakit siya may property dyan? Ganun lang kasimple yan eh. Once kasi may property ka dyan at nakatira ka dyan at narehistro ang pangalan mo, taga dyan ka. Hindi mo pwedeng kontrahin yan eh. Hindi mo pwedeng kontrahin. Kasi bakit? Politician siya, kailangan niya ng secured na pamumuhay. O bakit si Romualdez may bahay sa Forbes, Makati, itaga Leyte yan? 'Di ba? So pwede siyang tumakbo ng mayor sa Makati or di kaya congressman or kung ano mang posisyon kasi may bahay din siya sa Makati. O, bakit si Bongbong Marcos taga Ilocos Norte may bahay din sa Forbes? 'Di ba? Ganun lang 'yun. Ganun yan kasimple na explanation. Diba? Once kasi, kung ano man ang nakalagay sa ID niya, kung ano man ang nakalagay dun sa rehistro niya, yun na talaga ang masusunod.
Di ba? Once na may property ka dyan, tinirhan mo yan. Di ba? Di ba? Ganun lang. Alam nyo, sa totoo lang, kung sa inyo questionable yan, para sa akin hindi eh. Kasi natin yan na once kasi ang isang tao, makatira ka ng almost 6 months pataas, residente ka na dyan. Diba? Ngayon, kung si Susan Yap, meron siyang ID na nakalagay dyan. Binigyan siya ng, halimbawa, yung dating chairman, diba? Na natalo ng chairman ngayon. Binigyan siya ng lumang chairman ng ID na dyan nakarehistro, tapos yung bagong chairman ngayon ay ayaw sa kanya, walang magagawa. Walang magagawa yung chairman na bago. Ngayon, yun nga ang problema, budiga yun, pinapaupahan sa isang grocery warehouse. Ang problema kasi dyan, ganito yan. Kung budiga man yan, pinaupahan sa isang grocery warehouse, kung noon nga siya na tumira dyan, wala pang grocery, bahay pa niya yan dyan, hindi pa ginawang bodega, at yung mga sinaunang barangay chairman dyan, binigyan siya ng authorization na address ay dyan ilagay, wala nang magawa yung bagong chairman. Kasi bakit? May property siya dyan eh. Diba? May property siya dyan. Ibig sabihin, taga dyan siya, bahay, kung ganito yan. Kasi hindi siya tumira, hindi siya tumira dito. Hindi po yan totoo, ma'am, kasi nakita ko po siyang tumira. Bahay niya yan noon eh. Ngayon, kung ang chairman noon, binigyan siya, di ba? Binigyan siya ng authorization na gamitin niya yung address at yung barangay. Tapos natalo yung chairman, bago na ang chairman ngayon, walang magagawa yung chairman. Di ba? Ganun lang kasimple eh. Or else, ganito lang yan. Bakit siya pinag-initan ni chairman? Kasi ba kontrapartido sila? Kasi chairman daw mismo ang nag-complain. Baka naman kasi kontrapartido sila o baka kasi may hiningi si chairman na project or pondo hindi binigay ni Mayor Susan. Diba? Gulyas nga, hindi taga-Talisay pero nakaupong mayor. Ganito kasi yan eh, mga kababayan. Ito, bigyan ko kayo ng example. Si Erap Estrada nga, taga San Juan. San Juan siya tumitira, pero naging mayor siya ng Maynila. Hindi nyo ba naisip yun? Tingnan nyo, Erap Estrada, dati siyang governor. Ilang termino siya naging governor? 3 times. 3 terms siyang naging governor. Bakit naging governor siya at pinagbigyan siya ng kumilik ng 3 times term? Diba? Ganun lang kasimple. Example ko sa inyo. Si Erap Estrada, resident in San Juan, nakabili ng property sa Maynila. Naging mayor siya ng Maynila, pero taga San Juan siya. So, what is the problem of that? May property siya, may bahay siya doon. Kahit anong gagawin mo dyan sa property, kung gawin mo yung warehouse, gawin mo yung imbakan dyan ng basura, at least property nakapangalan sa'yo, residente ka dyan at may ID kang naipakita na resident ka dyan, wala nang magawa yung chairman na bago. Di ba? Naging mayor si Erap sa Gob. Tumira siya dun sa Maynila, din humabol siya. Actually, mga kababayan, at lalo-lalo Ma'am Sui Ramirez, no? Hindi po I will tell you frankly, si Erap talaga ang pinakabahay niya is nasa San Juan po. Ang tumira po talaga dun sa bahay niya sa Maynila, yung anak niya na si Jana Estrada. Na tumatakbong city councilor ng San Juan. Alam niyo, sa totoo lang, hanggat meron siyang residential certificate or ID na nagpapatunay na sa kanya, diyan ang address nakalagay, wala po kayong magagawa. Kasi ganito yan mga kababayan eh. Hindi kasi pwedeng baguhin yan kung ano yung nakalagay dyan sa ID mo. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Makakasuhan ka kasi. Halimbawa, katulad sa akin. Naging resident ako sa Maynila. Alam nyo ba lahat ng ID ko nasa Maynila naka-resident? Naka-residing siya in Maynila. Pero sa probinsya ako, sa Mindanao ako. 'Di ba? Ganun yun. Kasimple. Ngayon, kung nanalo man siya,
Problema na yan ang bumoto sa kanya. Baka nga, 'di ba? Baka nga naman malakas si Mayor Susan. Ako nagre-react lang ako kasi para sa akin, nag-trending kasi siya, napanood ko kasi siya, land grabber. Actually, Ma'am Zoe Ramirez, wag po tayong magsabi na land grabber, tapos money talks. Kasi actually, Ma'am Zoe Ramirez, kung magsalita tayo ng ganyan, galawang DDS yan. Yung mga ganyan sinasabi mong land grabber, sasabihin mong money talks. Pag hinanapan ka ng evidence na anong lugar ang niland grab niya, anong money talks na sinasabi mo, makakasuhan ka niyan. Oo, paano kung nanood si Susan Yap sa akin ngayon, tapos hanapin ka niya, hihingian ka niya ng evidence na may niland grab ba siya? Oh, money talks ba? Nagbayad ba siya? Naku, mahirap yan. Mahirap yung ganyang issue. Oo, kasi bakit sa totoo lang, marami po na mga politician na hindi lang ang bahay ay sa isang lugar lang. Marami po ganyan kasi ang ginagawa ng ibang politician, mga kababayan. Halimbawa, politician ka sa Mindanao. Pag kumikita ka ng malaki, pwede kang bumili ng bahay sa Maynila, just like what Duterte. How many properties ni Duterte dito sa entire Maynila? Meron siyang Pasig, 'di ba? Meron siyang BGC. Oh, so ngayon pwedeng tumakbo yung mga anak niya doon or si Duterte kasi may property siya doon eh. Ang pagbabasihan kasi niyan, mga kababayan, pwede ka kasing titira lang ng almost 6 months at patunayan mo doon sa barangay na ito, nakatira ka diyan, automatic 'yun, aprubahan ka. Hindi kasi tayo pwedeng mag-declare na land grabber, money talks, mahirap yung ganun. Nako. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, once na ibinoto siya ng tao, no? At nanalo, at meron siyang certification na diyan naka-address ang kanyang bahay at meron siyang property diyan, pasok yun. Maliban na lang kung ang chairman ay hindi niya kasundo or kontrapartido niya, itatanggi siya. Kung ano man ang desisyon ng Korte Suprema, yun ang masusunod. Mahirap kasi manghusga. 'Di ba? Huwag tayo manghusga, mga kababayan. Pyra Lucas is the name. May isang vlogger na nagsasabi. Naku, Ma'am Zoe Ramirez, kung meron palang isang vlogger na nagsabi, tapos hindi mo chine-check na land grabber siya, naniniwala ka? Dapat from the start pa lang nung gobernadora siya, dinisqualified na siya. Naku ma'am, huwag ka pong maniwala ma'am ha, kung galing-galing lang sa vlogger dyan na narinig mo lang na merong isang vlogger na nagsabi land grabber si Susan Yap, sulit, ganito, ganyan. Mahirap yan ma'am. Alam mo ba ma'am, yung mga DDS mahilig sa ganyan. Naririnig lang nila na sinabi ni Tarpulanong ganito, sinabi ni Tarpulanong ganyan. Sinusunod nila at pinapaniwalaan nila, mahirap yung ganun. Alam nyo ba na sa kasabihan, ang smoker, diba, hindi masyadong tatablan ng nicotine. Mas tinatablan ang mga second smoker. Alam mo yung second smoker? Yung mga nakakasinghot lang. Nakikisinghot ka lang ng usok, ikaw yung malala na apektuhan kaysa doon sa smoker. Sa madaling salita, yung nagsalita, hindi nakakasuhan. Yung nakakasuhan, yung nagpapakalat ng chismis. Diba? Hindi po pwede. Ma'am Zoe Ramirez na i-change next topic ko to. Hindi po pwede. Diba? Hindi mo ko pwedeng diktahan na next topic. Channel ko to, live ko to. No? Itigil mo ma'am, yung nakikinig ka lang pala sa mga vlogger na opinion nila, tapos ikakalat mo dito sa aking live na land grabber siya kasi narinig mo sa vlogger na land grabber si Susan. Naku, mahirap yung ganyan, Ma'am Zoe Ramirez. Galawang DDS yan. Utak DDS yan. O hindi pwede yung ganyan, Ma'am Zoe. At first time, ngayon lang kita nakita dito. Meron akong nakita ditong nag-comment na Ma'am Zoe, pero hindi Ramirez. 'Di ba? Kasi na-interview sa DZMM. Actually, Ma'am Zoe Ramirez, hindi kasi porket napanood mo sa DZMM, napanood mo sa vlog, napanood mo sa interview, ay lahat yan totoo. Bago ka magyaw-yaw, bago mo ikuda sa ibang tao, make sure na ni-research mo. Galawang DDS yung ganyan, ma'am. Oo, at I'm sure DDS ka. Mahirap yung ganyan. 'Di ba?
Huwag kang basta-bastang maniwala, di ba, Ma'am Dali Bibs at Ma'am Winnie Artus? Huwag kang basta-bastang maniwala. Porkit ba sinabi ko dito si Ma'am Susan, si Mayor Susan, Yap, maganda, maniniwala ka sa akin? Pag sinabi ko bang si Mayor Susan Yap, virgin, maniniwala ka sa akin kasi sinabi kong virgin? Ma'am, hindi po pwedeng ganun. Kaya nga ako dito, bago ako mag-react, chine-check ko siya. Paano siya naging hindi resident dyan sa isang lugar? 3 term siya, naging gobernador. So dapat nung gobernador pa lang siya, 3 termino siya tumakbong gobernador, disqualified na dapat siya. Bakit siya hinahayaan at bakit siya pinapayagan ng COMELEC? Tumakbong gobernador. Yun lang yun eh. Alam nyo, simple lang yan eh. Kaya galit si chairman kay Mayor Susan Yap, hindi sila friend. Kaya pinag-initan siya ni chairman, hindi sila kaalyado. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Ganun lang ka-simple. Ang aking reaksyon diyan, hindi pwede ang tao or si chairman ang magdesisyon diyan na i-disqualified siya. Ang bukod tanging makapagdesisyon diyan, mga kababayan, ay ang mismong Korte Suprema. Hindi po ang COMELEC ang makakapagdesisyon na i-disqualified siya. Ang resulta ng Korte Suprema ang susundin. Kasi bakit? Hindi mo naman pwedeng pikiin. Ano yun? Maala Alice Go? Alice Go style? Birth certificate? Peke? Diba? Ganun yun, mga kababayan. Hindi mo siya pwedeng, actually ako ayaw ko nga manghusga na si Mayor Susan, hindi taga dyan, si Mayor Susan talaga ay warehouse lang ang bahay. Nakita ko may bahay, may kwarto, may closet, may kusina, may CR eh. Ngayon pag ipakita sa akin yun ni Mayor Susan, ito yung bahay ko, Ken. O paano kung bigla kong makuha ang number ni Mayor Susan, kausapin ko siya at interview ko siya, bigla siyang bigla siyang nag-house tour dito on my live, paakyatin ko siya, magugulat tayong lahat. Diba? O, paano nyo nasabing warehouse to? Ito yung closet ko, ito yung kwarto ko, ito yung kusina ko, ito yung CR ko. O, tapos sabihin nyo, hindi ako nakatira dito, ito yung address ko. O, yan ang problema. Ito yung ID ko, ito yung NBI clearance ko, ito yung police clearance ko, ito yung... Mapahiya tayo eh. Diba? Actually dito, nagre-react lang tayo, hindi natin sila pinagtanggol, hindi natin sila kinakalaban. Si chairman baka hindi siya supporter ni Mayor Susan or di kaya si Mayor Susan at si chairman hindi nagkakasundo. 'Di ba? Ganun lang ka-simple. Di dapat umpisa pa lang nung gobernadora pa siya. Bakit nanalo pa siya 3 termino pa siya maging gobernador? Di dapat noon pa lang nung gobernador siya, tinerminate na siya. Tapos ngayon nanalo pa siyang mayor. O bakit ngayon nung nanalo na naman siyang mayor, pinapa-disqualified na naman siya? Iyon ang problema, 'di ba? Mga kababayan, reaksyon ko lang 'yon. Kasi actually mga kababayan, hindi lang po kung ikaw mayaman ka, 'di ba? Kung ikaw mayaman ka, may nakita kang property na malapit sa airport. Gusto mo malapit sa syudad, hindi ka ba bibili? 'Di ba? Hindi ka ba bibili? Si Romualdez nga, tignan mo, taga Leyte siya. May bahay sa Forbes. So ngayon, may bahay si Romualdez sa Forbes. Anytime, pwede siyang tumakbo na mayor, city councilor, ng Makati. Kasi taga Forbes siya eh. Highest position ng local, naka 3 term, tapos ngayon pa-disqualified. Yun nga eh. Property is the best investment. Yun nga ang problema, Ma'am Zoe. Ganun lang yun. Basta yun ang reaksyon ko. Tayo, hindi naman tayo kasali dyan, hindi naman tayo involved dyan. So, hintayin na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema. Kung ang desisyon ng Korte Suprema na hindi siya taga dyan, disqualified siya. Pero kung ang desisyon ng Korte Suprema ay taga dyan siya at inukihan, sinang-ayunan at pinaburan, ibig sabihin, mananatili siyang mayor. Ganun lang. Diba? Ganun yun ka-simple mga kababayan. Ang para kasi sa akin dyan, actually politician naman siya, pinulitika siya. Bakit? Ganun lang ka-simple yan eh. Kaya siguro, si chairman, sinabing hindi taga dyan, baka siguro, hindi sila naambunan ng pondo.
Or else siguro si chairman gustong lumapit, hindi pinansin ni mayor, kaya nagkaganyan. Ganon yun kasimple. Or else kaya, galit si Mayor Susan kay chairman, kaya naghiganti lang si chairman sa kanya. Ganon lang kasimple yun. O malay natin sa madaling salita, BBM si Mayor Chairman, DDS. BBM si Mayor Susan, DDS si Chairman. Ganon lang naman yun eh. Kahit nga puro sila BBM, nag-aaway pa rin eh. How much more pa kung DDS si Chairman, BBM, di ba, loyalista si Mayor. Ganun lang. Ganun ka-simple. Dito tayo, mga kababayan. Dito tayo kay Pulong. Ano naman ito, mga kababayan, itong kay Pulong Duterte. Ito po ang ano ngayon kay Pulong, mga kababayan. Meron kasi, mga kababayan, na binisto, no, itong si Congressman Tinio, na kung saan si Pulong daw, mga kababayan. Oo, ang politika kasi sa Pilipinas magulo. Politics yan, no? Tayong tao, wag na tayo sumali diyan. Ako bilang vlogger nagre-react lang.